panahon natin, mga kababayan, si Sara Duterte. Pasok! Tingnan nyo, eto na mga kababayan. Akala mo talaga meron din tong nagawa tong hayop na to. Ha? Eto hong vice presidente ng mga tangat bobo, mga kababayan. Oo, may gana pa na manita. Ha? Parang si Bongo, walang pagkakaiba. May gana pa hong manita ito. Si Buday Baliw, Sara Duterte. Pasok! Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema Isipin mo, hindi mo alam yung sasabihin mo. at skandalo sa paggamit ng pera ng tao. Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers. Yun daw mga overseas Filipino workers ay nakikiisa daw po siya sa mga pinagdadaanan po nila, mga kababayan ko. Ay, Diyos ko, paano nakikipag-isa ito, mga kababayan ko? Lustay lang ho ng lustay ang ginagawa nito. Wala hong ginagawa sa kanyang opisina. Wala hong maipakita na proyekto na ginagawa. At ang tangi hong maalala nyo ho rito kay Sara ay ho yung madalas na pagbiyahe at kasakasama yung buong entourage niya na kanyang mga bodyguard na dami-dami at yung kanyang mga tauhan na dami-dami na siyang mga nag-aasikaso sa mga ginagawang paninira diyan po sa ibang bansa ni Sara Duterte, mga kababayan. At ngayon, eto nga ho, at mukhang siya pa yung may lakas ng loob na siyang manita kay Pangulong Bongbong na halos kahit may sakit na nga ho, ay trabaho pa rin ng trabaho si Pangulo, mga kababayan ko. Di ba? O ngayon, isipin nyo maigi, kung nasa wastong pag-iisip pa kayo, ang tanong, unang tanong, ano na ba ang nagawa ni Sara Duterte? Kung pagkukulang ho ang pag-uusapan, sa Sara Duterte, ay nuknukan ng dami. Hindi lang ho dami, talagang 100% ang pagkukulang. Kung ang pagbabasihan natin ay porsyento, 100% pagkukulang ni Sara Duterte na serbisyo sa taong bayan. O sige, wala naman perpekto eh. Sabi ni Sara, may pagkukulang. Totoo naman no eh. Sino ba ang naging presidente na naging perpekto? Mga kababayan ko, lahat ho yan. Merong pagkukulang. Ngayon, sabihin natin na may pagkukulang man si Pangulong Bongbong, normal lang ho eh. Ngayon, sipin nyo rin, kung ang Pangulo ay hindi ho natitigil sa kanyang pagtatrabaho para ho maibigay sa ating lahat ng mga Pilipino ang gusto niyang ibigay na serbisyo, ano pang gusto niyo doon? Di ba, mga kababayan ko? Hindi ko katulad nitong isang to. Ito ang vice presidenteng binoto niyong baliw, mga kababayan. Di ba? Ano ho ang ipagmamalaki niyan? Yun nga ang tanong lagi. Ano ipagmamalaki ni Sara Duterte? Di ba? Pag tinanong nyo nga yung mga tao wala namang maalala na nagawa ni Sara, kundi ang sasagot nila yung nagawa daw ng tatay. Pero kapag tinanong mo uli, ano ang nagawa ng tatay? Wala rin silang masabi. Wala rin silang masabi, mga kababayan ko. Ang tanong ko sa inyo, ano nagawa ng tatay? Sige nga ho, pakisagot nga ho, mga kababayan. Wala. Wala hong nagawa ang tatay ni Sara Duterte. Kahit ho pagbali-baliktarin nyo. Laway-laway lang lahat Yung nagawa, mga kababayan, puro laway lang ho yun, walang natupad. Parang ganito yun pinangakuan na ho kayo, pinangakuan na kayo, gusto nyo, tuparin pa. Ganun ho, ang style ni Duterte na mukhang mamanahin din ni Sara Duterte. Hindi ho pwedeng laway-laway lang. Si Pangulong Bongbong hindi ho nagsasalita. Pero mga kababayan ko, makikita nyo sa mga ginagawa. Sapagkat ang Pangulong Bongbong, mga kababayan hindi naman pala salita yan Puro lang kilos, galaw, gawa.
Kahit nga ho may sakit, mga kababayan, hindi natigil eh. O di po ba? Sabi nila, oy, si Bongbong Marcos meron ng cancer, may malalang sakit, hindi niya na kaya kailangan palitan na ni Sara. Ganon-ganon sila, di po ba mga kababayan ko? Ilang buwan na ho yung nakakaraan mula ho nun. Noon sa sinasabi nila, itong sinasabi ng mga Duterte minions ni Sara. Tulad nila Maharlika, Kibuloy, Banatbay at mga alipores nila. Di ba? Lagi nila sinasabi yan. Wala na, mahina na yan. May sakit na nga eka eh. Di ba? Wala na. Oo, hindi na magtatagal yan eka. Meron pa nagsabi, naku, nataningan na ang buhay eh. Di po ba? Hanggang pineki na nga ho nila yung pong medical record ni Pangulo hanggang sa makarating na sila sa NBI. At doon na nga, pinagsasampahan sila ng kaso dahil ho sa mga mali-maling impormasyon na ibinabalita po nila. Yan. Tapos may gana pa ngayon. Itong si Sara Duterte na manita na ang Pangulo daw maraming kakulangan. Dapat nga, mga kababayan, bilang ikaw ang Vice Presidente, ikaw dapat ang nagpupuno sa kakulangan ng Pangulo. Hindi po laging Pangulo ng Pangulo lang eh. Tulad ng katwiran ng mga bobo, tangang mga DDS eh. Hindi naman siya yung Pangulo. Pangalawang Pangulo siya. Meron siyang pondo, meron naman siyang budget. Kung may pagkukulang, bakit hindi punuan ni Sara? Di po ba, mga kababayan ko? Isipin nyo maigi. Dapat siya yung tumutulong at pumupuno kung may alam siya na kakulangan. Dapat magkusa. Wala naman nung pagkukusa si Sara Duterte. Kailanman mga kababayan, hindi nga natin nakita ito na tulungan ng marami nating kababayan kung hindi mga kababayan ang pinagtitipon nito para ho sa mga ralihista na gustong magpabagsak ng gobyerno kung maalala nyo mga kababayan, sa paghahangad niya na nakasuot na nga ho ito ng barong sa pag-aakala niya na maaagaw na nila ang pwesto, nagpabaka na ho ito di ba? Nagpalitsyon ng maraming baka itong si Sara Duterte dyan sa Davao. Para kasi inaakala nila na talagang ang militar ay babaliktad na para kay Sara Duterte. Ano nangyari ho mga kababayan ko? Nangyari ho ba yung hinahangad niya? Sa pagkakahanda niya na siya ay papalit na bilang Pangulo ng Pilipinas. Di ho ba wala? Sabi pa nung iba, di ba? Meron pa yung direktor na mukhang gasolito. Mas maliit pa kay Mima, mga kababayan ko. Ano sabi? Sara Duterte, huwag ka na masyadong maglalayas. Baka ikaw na ang sumunod na Pangulo. Wala ka. Huwag ka na munang pupunta ng Dahig at Australia, Malaysia, Japan, Korea. Kundi manatili ka muna sa Pilipinas kasi anumang oras, maaari ka nang pumalit na presidente. Yun, yung sinasabi nila, di ba? Mga kababayan ko, ano ho nangyari sa kanilang mga pangarap na sinasabi na papalit na itong lokal-lokang vice presidente? Wala ho. Puro pangarap na lang ho nila yun Oo. Ngayon nga ho ginawa na nilang lahat, mga kababayan ko. Lahat ng mga paninira kay Pangulo, kahit hindi ho kasiraan ni Pangulo, pilit nila na isinisiksik Pilit nilang sinasabit. Kahit ho kasalanan ng iba, kailangan idikit si Pangulong Bongbong Marcos ano nangyari ho, mga kababayan ko? Dahil ho kailanman, hindi ho nila mabobola at hindi nila maloloko yung maraming mga matatalinong tao. Tandaan nyo ho yan, mga kababayan ko. Sige, isipin nyo maigi. Sino ho ba yung mga maiingay? Sino ho ba yung mga nagtatanggol din kay Sara Duterte? Pansinin nyo ho, di ba't puro mga bobot mga tanga? Hindi, real talk to mga kababayan Puro mga bobo at tanga yung pong mga sumasang-ayon lang kay Sara. At yung mga nagtatanggol sa kanya. Hindi ho sila tunay na matatalino Sapagkat yung mga tunay na mga matatalino, nag-iisip ho yun. Oo.
Maliban lang sa mga nagpapakilala diyan na sila daw ay makasara pero hindi ho. Ginagamit lang nila yung sitwasyon, pagkakataon para ho sa pansarili nilang interes, mga kababayan ko. 'Di po ba? O ngayon sasabihin nila, "Eh, hindi malakas talaga si Sara, eh. Iba talaga ang karisma pa rin ng, mga Duterte." Ang tanong nga natin kahapon, bakit hindi ho naipanalo? Yoong pong, kandidato nila, eto ha, makinig kayong mga politiko. Oo, yung mga politiko na mapaglaro diyan na nananantya. Baka maligaw kayo. Isipin niyo, meron hong, inendorso ito hong luka-lukang Vice Presidente, ito hong siraulong presidente. Mukhang adik ho ito, itong Vice President. Ano ho, mukhang adik mga kababayan ko. Biruin ninyo, nag-endorso ng isang kandidato dito sa special election na nangyari diyan po sa may Rizal, sa Antipolo. Mga kababayan ko, wala hong nilamon na boto yung kanyang inendorso. Ha? Yung hong kanyang katunggali, ito hong anak nung namayapang si General Acop, Congressman Acop, abay nakakuha ng 60,000 plus na boto. Samantalang ho, yung kanyang inendorso ay nakakuha lang ho ng 12,000. Kita nyo? Muntik pa hong matalo nung walang nag-endorso na isa. Yung pong tatlo po silang naglaban Yung isa ho, 10,000 ang boto mahigit. Yung pong inendorso ni Sara, 12,000. Kita nyo mga kababayan, dikit na dikit. Doon po siya, kulelat na isa. At yung pong kalaban, landslide ho landslide. Ilan ang nakuha ang boto? 60,000 plus. Kulang-kulang ho, 61,000. Samantalang yung boto ng inendorso ni Sara Duterte, 12,000. Kita nyo yung pagkakaiba ho? Kung totoo ho talaga, mga kababayan, na malakas pa ho si Sara Duterte o ang mga Duterte. Abay mga kababayan ko, mauunawaan natin kahit talo, no? Kung dikit halimbawa 60,000. Yung inendorso ni Sara, kahit man lang 59, gano'n 58. Kahit 50 na lang. Kahit 50 na lang. Yun pwedeng ipagmalaki pa Na dahil inendorso ni Sara, ang nakuha boto 50,000. Samantalang yung nanalo 60,000, 10,000. Dikit ho yan. Pwede na, no? Na pwede nang ipagmalaki na. Oo nga. Mukhang malakas yata ang pagka-inendorso ni Sara Duterte. Malaki yung tsansa na manalo. Pero ngayon, mga kababayan ko, kung iisipin ninyong maigi, abay malayo Pero sa survey, Boss Mike, mataas ang pinalalabas lang nila yon. Ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte ay lutuhin ang taong bayan. Gusto nilang imanipula ang isipan. Pinalalabas nila, mga kababayan, na ang survey ay 78% doon po sa kandidato ni Sara Duterte. At kay Acop naman, mga kababayan ko, nasa 28% lang. Yung mga ganon, hindi ho nalalayo yan sa mga pinapalabas nila na mga survey na lumalabang si Sara Duterte. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Sa survey, mga kababayan ngayon, ay lumalabas, mas mataas daw ang nagtitiwala kay Sara Duterte. Wala hong pagkakaiba sa ginawa nila dito sa eleksyon, diyan po sa Rizal, laban po dito sa kandidato ni Sara na si Red Liada at sa katunggali na ito namang anak ho ni Congressman Acop, mga kababayan ko. Pinalalabas nila sa survey na talagang malayo. 78% daw yung pong bata ni Sara na yung Red Liaga ang pangalan. Pero ho yung lumabas po, matapos po ang eleksyon, ang nangyari ho, nabaliktad. Yung pong survey, ang layo ho sa katotohanan. Tila ba yung survey na dapat para kay Acop ay napunta doon sa kandidato ni Sara. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, nililito nila kayo, binaliktad nila.
Ako'y naniniwala, etong lumalabas na mga survey ngayon, ano po, na pumapabor kay Sara, ako'y naniniwala yan talaga ay para kay Pangulong Bongbong. At kung ano man yung mas mababa, ay para kay Sara yon. Baka nga, mas mababa pa. Ha? Kasi hindi ako naniniwala na itong hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, kundi maglustay lang ng maglustay. Walang ginawa, kundi bumiyahe lang ng bumiyahe ng bumiyahe. Siya pa yung mas mataas ang rating at tiwala ng Pilipino. Malayo ho mga kababayan Hindi ho ako naniniwala sa ganyan. Siraulo na ba yung mga Pilipino ngayon na mas pinagtitiwalaan yung walang ginagawa kumpara sa may ginagawa? Kaya ho, eto, ako, uulitin ko, liliwanagin ko. Yung pong mga yan, survey na mas mataas si Sara, mas mataas daw ang tiwala, ang trust rating ni Sara, ang kumpiyansa ng mga Pilipino para kay Sara, yan po ay kabaliktaran. Ano po, mukhang binabaliktad ho ng mga survey company na mga bayaran. Oo. Di po ba? Kasi ulitin ko ho, sample na lang yan. Diyan sa election, special election diyan sa Antipolo, na kung saan, mga kababayan, yung survey na lumabas, mas mataas yung, mga kababayan, yung inangat ang kamay, itinaas ang kamay ni Sara Duterte. Kumain ho ng alikabok, mga kababayan ko. Oo, naging surot, mga kababayan, yung pong bata ni Sara dyan na nagngangalang Red Liada. Di ba? Sabi nga ni Mona Luis Oo. Eto pa ho, di ba? Nabanggit niyo ho yung yung signature campaign na Tatay Kami Naman. Hindi nga ho umabot ng 200,000. Sa buong Pilipinas, nagpapirma po sila, mga kababayan. Wala naman hong pumirma. Kung hindi pa nila susuhulan ng mga supot-supot, nakakapranggot na mga bigas, wala akong pipirma, mga kababayan ko May suhol pa ho yun. Tingin ko nga, mga kababayan, tumibatiba pa yung mga nag-organize niyan Ano po? Tumibatiba pa, Saldi Magbalon, yung mga nag-organize niyang Tatay Kami Naman. Di ba? Wala akong pumirma. Ano yun? 160,000 na nagpapakilala kayong milyon-milyon kayo. Na nagpapakilala na kayo aabot ng 50 million, 60 million. Nasaan yun? Wala pa sa kakalingkingan Di ba? Langaw na langaw. Sabi nga ni Nelson Tulen, di ba, Rain? Di ba? Elena Mercado. Wala ho. Mga kababayan, nga, mga kababayan. Hindi ho talaga nagkaroon ng ng mga tao na organiko na pumirma. Ako naniniwala ho yung pong 160,000 na yon. Baka ho higit pa sa kalahati yung dinaya nila ron. So ibig sabihin, mga kababayan, kung ang pag-uusapan suporta para sa mga Duterte, wala na ho. Ako naniniwala, wala na talaga yan. Salita na lang yan at nilalabas na lang ng mga bayarang mga survey company yan. Di ba? Kaya ito si Sara, mga kababayan, pag-iingatan nyo. Oo.